Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Pataas ng pataas ang presyo, lalo daw buwibilis ang inflation at umabot na ng 4.4% ngayon Hulyo. Ano ang dapat nating gawin? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Una sa lahat, ano po ang inflation? Ang inflation po ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, habang tumataas po ang presyo, bumababa po ang halaga ng ating pera dahil kaunti lang nabibili ng ating kinikita. So ano ang pwede nating gawin? Hindi naman natin pwedeng kontrolin ang inflation, pero alam mo ang pwede nating kontrolin ang ating paggastos. Kaya nga po, reviewin na po natin ang ating budget at tayo ay matutong mag-adjust. I-prioritize na po ang mga essentials, yung pagkain, di ba? Utilities, housing. Unahin mo na edukasyon, gamot, yun. Bawasan na po natin muna yung mga non-essentials katulad ng pagkain sa labas, pag-order ng mga food app, at syempre naman, pag-shopping tuwing 7/7, 8/8, 9/9 at 10/10. Pangalawa, maghanda tayo ng tinatawag na emergency fund. Mahalaga na magkaroon po tayo ng pondo ng at least 3 buwan ng inyong sweldo hanggang 6 na buwan. Bakit po? Just in case na magkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari, meron po tayong buffer na ika nga, nasasaluhin tayo sa panahon ng kagipitan. Pangatlo po, ay syempre naman, wag na tayo magdagdag ng obligasyon. Anong obligasyon? Utang. Dahil pag sa panahon ng inflation, tumataas po ang interest rate, ay lalo ka lang mahihirapan. Kung kailangan mang mangutang, siguraduhin naman ito ay pang negosyo, pampalago, at kailangan po bayaran kahit mataas po ang interest. Sa panahon ng inflation, ay kailangan po tayo ay madiskarte. Gumawa tayo ng paraan para madagdagan ang ating kita. Sa panahon ngayon, hindi na po sasapat ang ating isang pinagkakitaan. Kailangan may pangalawa, pangatlo, pang-apat. The more, the merrier. Sa totoo lang, kahit kayo magbawas ng iyong gastusin, pero pag hindi nadagdagan ng ating kita, tayo po ay mahihirapan in the long term. Sa huli, ang mabilis ng pagtaas ng presyo at bilihan ay isang realidad na kailangan natin harapin. Pero sa pamagitan ng tamang paghahanda, budgeting, cutting of unnecessary expenses at dagdag kita, tiyak na malalabaanan mo kahit anuman ang inflation na dumating. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pati mga pulis na naghahanap pa rin kay Pastor Apollo Kibuloy, pangatlong araw nang nagkakagiriang sa Davao City. Ang update dyan ihahatid live. Kapatid at business partner ni dismissed Mayor Alice Guo na una nang napauwi sa bansa, nakatakda ng ilipat sa Kongreso. Ang ex-mayor posibleng umanong naghahanap na ng bansang magbibigay sa kanya ng political asylum. Ayun, pumanggana naman po, pumanggana naman. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources binanggana, binomba pa ng water cannon ng mga barko ng China. Wala po yan sa water cannon ng China Coast Guard. At bagong aabangang teleseryeng Lavender Fields, inilunsad na Jericho Rosales at Janine Gutierrez, nagpakilig sa launch. Siguro sunflower. Why? Kasi nakakita na ng liwanag. Oh my God!
Init pa! Ang One Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananaksak ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki sa Cebu City. Makalipas naman ng isang oras, may barila namang napaulat sa kalapit na barangay doon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makanta. Patay ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na krimen sa Cebu City. Dead on the spot ang 42 anyos na si Jerry Ojero matapos makitang tadtad ng saksak sa katawan sa sitio Upper Tabucanal, Barangay Poblasyon. Ang suspect, mismong kapitbahay niya. Matagal na umanong may personal na galit ang biktima at suspect sa isa't isa hanggang sa nagkasagutan sila pasado alas 6 ng gabi nitong August 23 kung saan nangyari ang insidente. Pumunta pa raw ang biktima sa bahay ng suspect para sipain ang pinto at pagbabatuhin ang suspect. Dito na siya kumuha ng flamingo o patalim saka binawian ng mga saksak si Ojero. Mabilis na bumagsak ang katawan ng biktima at nasawi. Naaresto rin agad ang suspect at narecover ang 15 pulgadang panaksak niya. Isang oras ang nakalipas, naitala naman ang pamamaril sa sitio All Season 3, Barangay Cogon Pardo. Kinilala ang biktima na si Nestor Tabacon Jr., 41 anyos. Sa tabi ng kanyang motorsiklo natagpo ang wala ng buhay ang biktima na pinaulanan ng bala. Lumalabas sa investigasyon na noong gabing yun, sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang suspect na si alias Jojo hanggang sa bigla na lang niyang lapitan ng biktima at paputukan. Patuloy ang pagtugis ng mga pulis sa suspect at pag-iimbestiga kung ano ang posibleng motibo. Mobile Journal, Kayla Magantan, hatid ang muka ng balita. Pangatlong araw na ang hinahanap sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Isa ang nasawi at higit 100 ang sugatan matapos ang girian ng mga pulis at ng mga miyembro ng kanyang simbahan. Magbabalita si Bril Montalvo. 30 minutes, bibigyan kita ng 30 minutes dyan, papasok kami sa gusto mo. Sabado ng madaling araw, nang dumating ang nasa 2,000 pulis para halughugin ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Dala ang arrest warrant. Pakay nilang maaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong pang-aabuso at human trafficking. Ayon sa KOJC, hindi bababa sa 18 miyembro nila ang nagtamo ng injuries dahil sa pagsalakay ng mga pulis. Isa naman ang kumpirmadong patay matapos atakihin sa puso. Sa panig naman ng PNP, 4 ang nagtamo rin ng mga sugat. Iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. Sa kabila nito, muling nagkagirian ang mga pulis at miyembro ng simbahan ni Kibuloy kaninang madaling araw. Sa gitna ng kanilang prayer vigil, biglang nagbukas ng fire extinguisher ang mga nakabarikadang pulis. Binuksan din ng mga pulis ang long-range acoustic devices o LRAD. Nagkaroon ng girian, hampasan at salyahan. May hinimatay at may nasaktan. Pero hindi nagpatinag sa kanilang pwesto ang mga miyembro ng KOJC. Ayon mismo kay PNP Chief Romel Marbil, malapitan nilang matagpuan si Kibuloy. Naniniwala silang nasa underground facility lamang siya sa KOJC compound. Gumamit na ng K9 dogs, aparato para ma-detect ang heartbeat ng tao at nagpalipad pa ng helicopter para ma-survey ang nasa 30 hektaryang pasilidad, pero bigo pa rin ang PNP. Pero sa gitna ng operasyon, may nasagip ang mga otoridad ng mga biktima umano ng human trafficking sa loob ng KOJC compound. 2, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila.
Sa kabila niyan, pinag-iisipan na ng legal counsel ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Bumisita ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa sa KOJC compound. Magsasagawa raw sila ng imbestigasyon sa Senado tungkol sa ginawang operasyon ng mga pulis. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin maki-question yung presensya nila. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Tensyonado pa rin ang sitwasyon sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ ngayong tanghali. At kasama natin ang ating mobile journal na si Merymon Reyes. Merymon, ano ang update dyan? Nasaan ka eksakto at kumusta na ang sitwasyon dyan? Sabihin mo na lang, baby. Yes, Cheryl, actually nandito tayo ngayon sa medyo malayo na distansya mula nga doon sa ongoing na prayer rally ng mga supporters at miyembro ng KOJC. Sa kanina nga lang, actually mga bandang tanghali, nagkaroon din ng conversation sa pagitan nga ng pulisya at ng miyembro ng KOJC na hinto ng araw at parang mag-desist na itong kanilang rally dahil yung pagsarangan tong kalye ay nagiging abala raw po sa mga sa publiko at mga residenteng nandito. Samantala, ang sinasabi naman ng mga miyembro ng KOJC o yung ilang humahawak ng mikropono, meron daw silang legal basis at ito yung permit na mula sa LGU na ipagpatuloy nila itong kanilang prayer rally. Actually, kanina sinusubukan din natin na mas lumapit pa para masilip yung sitwasyon. Yun nga lang, medyo kinaladkad din tayo at nahampas ng ilang mga placards ng supporters dahil gusto nilang palayuin tayo. At samantala, pero sinusubukan pa rin natin na makuha yung kanilang mga sentimiento. Yun nga lang, nabigo tayo dahil tayo ay pinilit na lumayo. Sherin. Merymon, ikaw mismo nahampas ng placard nila? Yes, Cheryl. Nung pinipwesto na natin itong ating tripod para magbigay lang ng live na ulat, pinalibutan tayo ng ilang miyembro ng KOJC at pinigilan. Tapos sinabihan tayo na lumayo at ang naririnig nga natin na sinisigaw ng mga tao sa paligid ay bayaran nga raw ang media at nababaliktad daw sila. Kaya nandito tayo ngayon. Pero kaninang umaga naman, nakakuha naman tayo ng ilang footages sa paligid nitong labas ng compound ng KOJC. Cheryl. Was it just you or maraming miyembro ng media ang gano'n ang kanilang naging pagtrato? Sa naging experience natin simula kaninang 6:00 ng umaga, Cheryl, tayo pa lang ang may sabihin na nating pinakamalapit na distansyang napuntahan dito nga sa prayer rally ng KOJC dahil yung ibang mga media na hindi nila kakilala o hindi nila nire-recognize ay hindi nila hinahayaan na makalapit. Lalong-lalo na dito sa parang kanilang stage o kung nasaan yung sound system nila, Cheryl. Nasaktan ka ba? Ano ang natamo mo? Napalibutan tayo una ng mga payong. Tapos dahil nga nakatayo itong tripod natin at yung cellphone natin, hinahampas-hampas nila ng placard saka yung payong. Kaya natutumba-tumba itong cellphone na to at saka kaya napilitan tayong ligpitin agad at maglakad sa papalayo sa mas ligtas na lugar. Pero yun nga lang, Cheryl, sinundan pa rin tayo hanggang sa literal na mapalayo tayo doon sa espasyo nila. Okay, Cheryl. But hindi ka naman sinaktan sa bahagi ng katawan mo? Siguro, Cheryl, yung pinakasakit lang na naramdaman natin ay mula nga dun sa mga hampas ng placards, tsaka nga nung payong napilit na tinatakpan yung mukha natin, na tinatakpan itong camera. So nasasagi lang din tayo nun habang pilit nila tayong tinutulak paalis sa doon, sa malapit mismo sa kung saan nagaganap ang prayer rally, Cheryl. Okay, balikan natin itong prayer rally. Sabi mo, they have a permit. Binigyan sila ng permit ng LGU na magkaroon ng prayer rally. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan daw sila magbabarikada sa harap ng KOJC compound? Nung tinignan lang din natin, Cheryl, yung pinaka-permit kasi nakita rin natin ito na pinost sa social media, wala ring malinaw na indikato kung gaano katagal ba nila pangahawakan o ipagpapatuloy nga itong rally. Pero kani-kanina lang din, nakipag-usap ang ilang miyembro ng pulisya na kung maaari nga raw ay mabuksan na yung isang bahagi nitong daanan dito nga sa may paglabas nga ng Davao International Airport, parang kahit papaano raw ay ma-decongest yung, kumbaga yung parang road blockage
na dulot nitong kanilang prayer rally. Pero yun nga ang sabi naman ng mga miyembro ng KOJC, ito raw yung kanilang legal basis. Kaya ipagpapatuloy daw nila ang pagpapaliwanag ng kanilang sentimiento bilang miyembro ng KOJC. Cheryl. Marymon, maraming detalyeng ibinibigay ang PNP gaya ng mga facility na napasok at iba pa. Noong anong sentimiento ng KOJC dito at may sagot ba sila? Actually, Cheryl, meron tayong narinig na parang reklamo dahil hindi lang daw nasa 10, nasa 1/4 lang daw ng mga building dito sa 30 hectare na lawak at laki ng KOJC compound ang napasok daw ng PNP. May nagsabi sa atin na halos lahat na raw ng building ay nasilip na at ilang beses daw na binabalikan ng PNP. Samantala, hindi pa tayo nakakakuha ng pinaka-statement galing sa pulisya. Kahit nga din sa attorney, sa legal counsel din ng KOJC, wala pa tayong ibang impormasyon bukod doon. Kaya ang sentimiento nga ng sinasabi dito ng ilang miyembro ng KOJC, yung ilan sa kanila, ang inaantabayanan nila dito ay yung mga kamag-anak nila, kaibigan nila o kakilala raw na nakakulong pa sa loob ng compound. Kaya hindi raw sila umaalis dito kahit inaabot na sila ng 3 araw. Dahil yung mga yun daw, hindi raw pwedeng lumabas o kung may papasok naman daw ay hindi maaaring makalabas. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan. Mobile Journal, Marymon Reyes. At sa puntong ito, magkakausap po natin si Major Catherine De La Rey, ang Public Information Officer ng PNP Region 11. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Hello, magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Major, may mga lumalabas po na report na ni-lockdown ang entry point sa Davao City. Kasunod nga po nitong tensyon sa paghahain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Gaano po ito katotoo? Hindi po yan totoo, Ms. Cheryl, na ni-lockdown po ng PNP ang Davao City, ang mga entry points. Hindi po yan totoo. Ang nangyayari po ngayon ay ni-lockdown ng KOJC members. Ang portion po ng highway na sa harap po ng KOJC compound. Sila po ang nag-lockdown sa portion ng highway na yan. In fact, hindi na-lockdown din po yung exit ng airport. Buti na lang po at na-secure namin yung entrance kaya pwede pa rin pong bumahe yung mga kababayan po natin. So, lumalabas po na 2 kalsada po ang binabarikadahan po nila? Yes po, Ms. Cheryl, 2 kalsada po ang papuntang north at ang papuntang south. Nilagyan po nila ng wing van, crane at fire truck po nila. At iba pong mga sasakyan. Binabaliktad po yung mga sinasabi nila. So ano po ang aksyon dito ng PNP? Kamusta rin po ang daloy ng mga sasakyan? Paano po ito nakakaapekto ngayon sa traffic sa Davao City? Hindi naman po ito nakakaapekto sa whole traffic sa flow ng Davao City. Kasi portion lang naman po ito ng highway na malapit po sa KOJC compound. Kung papunta ka naman po ng airport, ang sasakyan po ay pwede pa rin naman pong dumaan kung papunta ka ng airport. And then kung galing ka naman po ng north hanggang sa may LPU lang po ang dating mo, pwede mo rin pong puntahan. And then may ibang route naman po na pwedeng daanan. Ma'am, balikan lamang po natin yung nangyari noong Sabado. No? Bakit nauwi po yung paghahain ng arrest warrant sa pagkamatay ng isang KOJC member at pagkasugat ng iba pa? Miss Cheryl, ang pagkamatay po ng isang KOJC member ay hindi po related sa pag-implement po ng warrant of arrest dahil ang katotohanan po, mga 4 na araw na po siyang puyat at pagod sa pagbabantay po sa tower na nasa loob po ng KOJC compound. At more than 15 minutes po after his collapse, bago po sila tumawag ng ambulance. And hindi po agad natin naisakay sa ambulance kasi nag-atubili pa po sila kasi ang alleged na sa amin, hindi namin alam kung ano po yung gagawin. Nung nakita na po nila na kailangan na po talaga i-transport sa hospital kasi kahit na ano pong revive nila, may sarili po silang doctors and nurses. Kahit anong revive po nila, hindi po nila nare-revive yung patient.
Sa kasamaang palad po, pagdating po sa hospital, declare po ng attending physician na dead on arrival ang patient due to cardiac arrest po. And then ini-insist po ng sa mga news na nilalabas po nila na 7 na po ang patay. Kahit na si Attorney Torion, ang sinasabi niya isa po ang patay ay hindi po sila nakikinig doon. Misinformation and fake news pa rin po yung pinapalabas nila. And then yung mga members naman po nila na nasusugatan, like yung nangyari kagabi, sila po ang naghagis ng tear gas, sila po ang naghagis ng fire extinguisher, sila po naghagis ng mga upuan, bato, natatamaan po yung mga kapwa nila members. At sinasabi po nila na ang pulis po ang may kagagawan nun. Kung makikita nyo naman po sa video, maximum tolerance po yung ginagawa ng pulis. Wala pong aksyon ang mga CDM po natin. In fact, 6 na pulis ang nasugatan dahil po sa ginagawa nila po. Paano rin po nasagip yung sinasabing human trafficking victims sa KOJC compound, yung pong mag-ina? Hindi po yun sila mag-ina. Separate po yun ng family, Ms. Cheryl. Okay, thank you for that. Opo. Nagkataon po na nagpang-abot yung dalawang nag-request ng rescue sa Saksak Police Station. Una po yung parents po ng isang male, 20 years old, na gusto niyang ipa-rescue yung anak nila dahil gusto nang lumabas ng KOJC, pero ayaw pong palabasin. And then yung isa naman po ay anak po na nag-request ng assistance na ma-rescue din po yung ina nila na nasa loob po ng KOJC. So, doon po natin nalaman na meron pa rin po pala talagang human trafficking po na nangyayari. Kaya po kahapon sa press conference with the Chief PNP General Marbil, nananawagan din siya doon sa ibang families, no, na may mga miyembro na nasa loob ng compound na gustong umalis. Pwede po namin silang tulungan na i-rescue po sila. Nakuna na po ba ng statement itong 20 years old na lalaki at yung ina po na nasagip? Opo, nakuna na po ng statement sa tulong po ng DSWD. During po sa pag-rescue po natin sa kanila ay with DSWD po. Ano po ang kwento nila? So, taliwas po sa sinasabi din ng KOJC members na may dinampot ang pulis palabas ng compound. So, ang kwento naman po ng nung 20 years old ay inalok po siya ng scholarship sa Cebu, pero instead na pag-aralin po siya ay indoktrina po about sa Bible, about KOJC po ang nangyari at hindi po siya nakapag-aral. So maraming beses na po siyang nag-request dun sa nag-recruit sa kanya na pauwiin po siya ng subalit hindi po pumapayag ang yung nag-recruit. Until sinabi po nila na i-involve na namin yung pulis, saka pa nila nalaman na wala pala sa Cebu yung anak nila kundi nasa Davao dahil transport nung June 10 papuntang Davao. Umalis po ang anak nila as a minor sa kanilang lugar at the age of 17 years old. And then yung isa naman po na ina ay more than 10 years na po na nasa loob ng compound po ng KOJC. At nalaman po ng anak nila na may sakit na po yung ina nila, kaya gusto na po nila na i-rescue po, lumabas at para naman po maalagaan po. Itong minor na na-recruit nila na ngayon 20 years old na 17 years old, so Cebuano, galing Cebu tapos dinala ng Davao without them knowing the parents? Samar po. Galing Samar po, dinalang Cebu. Okay. Opo. Other than that, wala namang any other abuse na natamo yung bata? Other than that, wala naman po, Miss Cheryl. Okay. At so how are they now? Okay na po, nakauwi na sa kanilang pamilya? Opo, in-assist naman po ng DSWD, Miss Cheryl. Yung na-rescue po namin, 2 persons po.
Police Major Dela Rey, may mga question po sa ginawang raid sa KOJC compound dahil arrest warrant ang isisilbi at hindi search warrant. Ano po ang sagot dito ng PNP? Ang legal po ang ginawa namin na pag-implement ng arrest warrants against sa Kibuloy. At malawak po ang compound ng KOJC, more than 40 structures po ang nasa loob. And then although inalaw na po nila kami na pumasok peacefully, subalit within the compound may na-receive pa rin po kaming resistance. May mga areas po na hindi kami na-allow na pumasok. And yun po, sa ngayon po ang concentration namin is dun sa area na may na-detect po na heartbeat, yung radar na ginamit natin na meron po talagang tao sa ilalim po or sa underground po, sabi namin bunker po. Sa ngayon, hinahanap lang namin kung saan po yung lagusan or ang yung entry point po. Para po sa kaalaman din ng mga listeners po natin at viewers, kasi parang lumalabas ang sinasabi, sir, parang naghalughog. Ano ba ang kaibahan po pag sinisilbi ang isang arrest warrant at search warrant? Ang kaibahan po is pag search warrant po, very specific po kung saan na lugar ang pupuntahan at ano po ang hahanapin. Iba po sa warrant of arrest na pwede po nating galugarin upang hanapin po yung subject po ng warrant of arrest. Oh, okay. It's very clear. Una na pong sinabi ni PNP Chief Romel Marbil, posibleng nagtatago nga lamang po sa underground facility o isang bunker po si Pastor Kibuloy. Bakit hindi pa rin po ito mahuli-huli considering na sabi niyo po ay nakakakita ng heartbeat sa isang radar na ginagamit po ninyo, hindi po ba? Opo, Ms. Cheryl. Yun po, ang hinahanap po namin is yung entry point po, yung door, yung secret door, papunta po din sa underground facility po. Pero natukoy na kung saang area doon sa lawak ng 30 hectares. Yes, natukoy na po ang kung saan na area na nakita ng radar na may heartbeat po. Ang hinahanap na lang po talaga namin is yung secret door, papunta po din sa facility o underground facility po. And of course, we can't expect yung mga miyembro or yung mga nananatili dyan will help kung saan yon. Hindi ba natin sila pwedeng i-compel na ay kailangan ninyo to or else ay mananagot din sila? Kung di sila makipagtulungan? Yung mga members din po ng KOJC ay may mga areas din po na hindi sila allowed na pumunta. So may possibility din po naman talaga na hindi nila alam kung saan po yung mga secret doors po. Mga gaano katagal pa po yan ang tansya po na matutukoy o makikita si Pastor Apollo Kibuloy? Wala pa po tayong timeline or timetable, Ms. Cheryl. At patuloy po yung ginagawa natin para po matapos na po yung trabaho namin in implementing the warrant of arrest against Kibuloy po. Panghuli na lamang po panawagan at pakiusap kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC members para maiwasan na po at nauuwi po sa dahas kasi itong naging paghahain po ng arrest warrant. Maraming salamat po, Michelle, sa pagkakataon. Ang panawagan naman po namin kay Kibuloy na siya po ay sumuko kasama po yung mga co-accused niya. Harapin po sa korte yung mga sinampa pong kaso sa kanila. Marami naman po silang lawyers na pwedeng dumipensa. At sa mga KOJC members, sana po yung totoo lang po yung ipapakita nila at ibibigay ng mga news. Huwag po silang mag-create ng panic, ng chaos. At sasabihin na ang nangyayari sa KOJC compound, ayun na po ang nangyayari sa Davao City, which is hindi naman po totoo. Marami pong salamat, Major Catherine Dela Rey ng PNP Region 11.
Kasalukuyan na ang inililipat ang kapatid at ang business partner ni dismissed Mayor Alice Guo na una nang nadakip ng mga otoridad sa Indonesia. Nasa linya si Mon Gualvez para sa detalye. Mon, saan sila dadalhin? Yes, Cheryl, Go ahead. Mon? Alright, babalikan po natin si Mon Gualvez at ayusin lamang po natin ang kanyang linya. Samantala, tikom si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring gulo sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Pero kinilala niya ang mga Pilipinong nagsisilbing bayani sa makabagong panahon. Gaya na lamang daw ng ating mga mandaragat at mga atleta. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. We have seen how it resides in the heart of a modern-day Filipino, fearless amidst the continuing adversities and perils that the world has unleashed, geopolitical conflicts, diseases, climate change. We see it in the Navy and the Coast Guard, who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna sa komemorasyon ng 2024 National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Sa gitna ito ng panibagong insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Pangulo, hindi natatapos sa mga aklatang kabayanihan ng mga Pinoy. Nakikita rin daw yan sa buhay ng mga OFW na piniling lumayo para suportahan ang pamilya, sa mga healthcare workers at sa mga magsasaka at mangingisdang tumutulong para matugunan ang pangangailangan ng publiko, maging ang mga atleta. It is embodied by our athletes who stood before millions bearing the name of the Philippines in the international arena. All our Olympic athletes who persevered and highlighted once again the Filipino talent in the field of sports. Malapit na rin anya ang Paralympics na sumisimbolo ng pag-asa. Panawagan ni PBBM, lahat ng tao kayang maging makabagong bayani. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Ang pagkilala raw sa nakaraan at pagmamahal sa bayan ang tumutulong para mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Balikan natin si Mon Gualvez para sa paglilipat ng kapatid at business partner ni Alice Guo. Mon, saan sila dadalhin ngayon? Cheryl, kasalukuyan na nga ibinabiyahe ang dalawa. Una, ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila ay patungo naman ngayon sa Senado, habang ang kanilang business partner na si Cassandra Leong ay papunta naman sa Kongreso. Yan ay lalot itong dalawang respective houses ang may warrant against dito sa dalawa. Pero paglilinaw ni NBI Director Jaime Santiago, meron kasi silang mga final laban sa dalawa, kaya naman nagkaroon ng pagpoproseso at pinailan nga nila ng mga kaso itong individual na kanilang naaresto noong mga nakaraang araw. At ang sinasabi din nila, nagpaliwanag itong si Director Santiago kasi sa tanong kung anong sagot nila dahil nagpaplano nga na mag-file ng arbitrary detention itong kampo ni Cassandra Leong laban sa NBI or sa DOJ. Ang sinasabi ng NBI, walang arbitrary detention na nangyari dahil nag-run lang naman daw yan kapag office hours, holiday naman daw nangyari ang pag-aresto, kaya naman talagang hindi ito matuturing na arbitrary detention. Ngayon, nakipag-coordinate na ang House at ang Senado, Sergeant at Arms, both Sergeant at Arms, para nga sa pag-turnover ng NBI going to these respective houses. Cheryl. So doon sa prosesong pinagdaanan nila, ay kinuhanan din ba sila ng statement? Oo, ang sinasabi talagang bahagi nga iyan ng pagpoproseso. Pero alam mo kami kanina, we are trying also chances to get something
information from the two pero mailap sila, ayaw nila sumagot at tanging talagang mabilisan lang sila sumakay sa sasakyan na maghatid sa kanila patungo sa Congress at saka sa Senate. Pero bitbit din nila, nakunan namin pati yung mga maletang bitbit nila nang makarating sa bansa mula naman sa Indonesia, Cheryl. Okay, so that's all what we know at meron ba tayong ibang nakuhang update? Possible na baka meron na may ibinigay na latest update ang mga authorities ukol pa rin kay Guo, kay Alice Guo? Oo, tinanong din natin yan, Cheryl, mismo kay NBI Director Jaime Santiago kung ano ba ang update mismo kay dismissed Mayor Alice Guo. Nasaan na ba ito at anong mga sinabing bago ng dalawa patungkol nga dito dito sa dating alkalde. Ang sinasabi lang nila, continuously nagmo-monitor sila patungkol pa rin dito kay Alice Guo. Cheryl. Alright, maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, barko ng Pilipinas, binanggana, binomba pa ng water cannon ng ilang barko ng China. At huling linggo ng kapatid serye na High Street, patindi ng patindi. Cast na sina Ralph, Jella at Tommy magkukwento tungkol dyan live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Naging matagumpay pero nabatikos ang pagdiriwang ng Pasigarbo sa Sugbo Festival 2024 sa Cebu dahil daw sa pagiging sobrang magarbo. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Pasigarbo sa Sugbo 2024 na isa sa pinakamahaba at pinakamalaking festival sa buong Pilipinas. 14 na oras nagtagal ang kasiyahan. Kasali sa umiindak ang higit 10,000 performers mula sa 51 munisipalidad at syudad ng Cebu Island. Bukod sa float, may Best in Karosa category na rin ngayong taon. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang mga performers, pati na nasa 20,000 manonood sa tabi ng Osmeña Boulevard. Champion sa Grand Ritual Showdown ang City of Naga, Cebu sa kanilang Dagitab Festival o Pista ng mga Ilaw. Best in Street Dancing naman ang Kadkaban Festival ng City of Karkar. Best in Float ang Bayan ng Konsolasyon sa kanilang Sarok Festival. Ang Best Karosa naman ay ginawad sa Bayan ng Bantayan. Hindi pa inanunsyo kung magkano talaga ang premyo sa mga nanalo pero base sa mga nakaraang taon, 5 million pesos ang champion at higit 30 million pesos ang total cash prizes na ibinigay ng Cebu Provincial Government. Bago ang Pasigarbo, nagbigay din ang Kapitolyo ng 2 million pesos para subsidy sa bawat LGU na kasali ng Katimpalak. May 2.5 million pesos naman ang mga bayan na nasa mga isla ng Camotes at Bantayan Island Groups dahil kailangan pa nilang magbarko papuntang Cebu Mainland. May sagot naman si Governor Gwen Garcia sa kanyang mga kritiko na nagsasabing inilulustay lang niya ang pera ng Cebu Provincial Government. Narito ang pahayag ni Governor Garcia. Actually, dili man ni kay it's a waste of money. It's actually pouring money into the economy to help the Cebuanos sa ilang mga, labi na mga gagmay magpatigayon. At you see, it is money well spent. Kay I know that's an investment on our people and on our local government. Mao ka na ang balitang dako karong adlaw, balik sa iyo, Sharon. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Napinsala ang isang barko ng Pilipinas matapos pagtulungang banggain ng China Coast Guard vessels sa Escoda Shoal nitong linggo. Magbabalita si Gio Robles.
Pasado alas 10 ng umaga nitong August 25 nang habulin at buntutan ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng BIFAR. Nagsasagawa ito noon ng maritime patrol at resupply mission sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, malapit lang sa mainland Palawan. Magtatatlong oras inikot-ikutan ng mga barko ng CCG ang BIFAR vessel. Ayan! Ayun, bumangga na naman po, bumangga na naman. Pero mag-aalas 2 ng hapon nang pagtulungan na nilang gitgitin ng barko ng Pilipinas. Binangga ng China Coast Guard vessels 2555 at 2551 ang gilid ng barko ng BIFAR. Salitan din nilang binomba ng tubig ang BRP Datu Sanday. Sa kabuuan, 5 barko ng China ang sabay-sabay ng bobomba ng tubig sa mas maliit na barko ng Pilipinas. Pinuntirya ng water cannon ang mismong navigational equipment ng barko para masira. Ginawa nila yan habang pilit na hinaharang at salitan pa ring binabangga ang ating barko. Pati maritime militia vessel ng China na mataan ding kasama sa mga nanghaharas sa BIFAR vessel. Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng barko ng Pilipinas. Pero ito na ang ikalawang beses na hinaras ng China ang ating mga barko sa Escoda Shoal na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon sa China Coast Guard, iligal ang pagpasok ng Pilipinas sa Escoda Shoal na teritoryo daw ng China. Barko rin daw natin ang peligrosong lumapit sa mga barko nila, kaya gumawa na lang daw sila ng control measures laban sa barko natin alinsunod sa batas at regulasyon nila. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, nasira ang makina ng BIFAR vessel dahil sa sunod-sunod na pagbangga at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Nalagay raw tuloy sa alanganin ang buhay ng mga tripulante at Pilipinong mangingisda na tutulungan sana ng BIFAR vessel dahil sa iligal na aksyon ng China. Dahil sa pangaharas ng China, muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Tinawag na agresibo, iligal at peligroso ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China sa barko ng Pilipinas. Pinabulaanan din ng gobyerno ang report ng China na may isang tripulanting Pinoy ang nailigtas nila matapos mahulog sa kasagsagan ng komusyon kahapon. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Viral ang isang magulang matapos mag-rant online tungkol sa bullying na naranasan ng kanyang anak sa eskwelahan. Kasabayan ng lumabas na pag-aaral na nangunguna na umano sa mga kaso ng bullying ang Pilipinas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Hindi magandang experience kahit kanino ang mabuli. Yun nga lang, talamak ito sa ating bansa. Lumabas sa pinakabagong datos ng Program for International Student Assessment na ang Pilipinas ang bullying capital of the world ayon sa 2nd Congressional Commission on Education. Naaapektuhan daw nito ang performance lalo na ng mga estudyante dahil sa mental at emotional impact nito na labis ding ikinalulungkot ng mga magulang. Tulad ni Sir Po Tuazon mula sa Maynila na ikinabahala ang pag-uwi ng kanyang kindergarten na anak na si CK na may guhit-guhit na ang backpack, sira pa ang uniform. Nung mangyari yon, nakisit-in lang daw ang kanyang anak sa ibang klase dahil absent ang guro nito. Hindi rin alam ng kindergarten teacher kasi she stepped out together with her students to the dental classroom. Then bumalik, hindi niya rin alam kung ano talagang nangyari. So masakit kasi iniwan yung anak ko doon, tapos iniwanan din nila na walang ginawang activity or something. So parang na-trap lang yung mga bata doon. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Umabot pa sa puntong ayaw nang pumasok ng kanyang anak sa school. Masakit man sa pakiramdam na makita ang damages ng bullying, hindi niya rin kayang pag-initan ang batang gumawa nun. Gusto niya na lang paalalahanan ang adults na dapat na ginagabayan sila. We cannot blame them for being painful or sometimes they fight because kids are going to be kids. But what is lacking is monitoring. It's all about conversation with your daughter after school. We're just kids and we're grown-ups. We need to deal with this. The best thing that we can do is to educate our children not to hurt one another. Ayon naman sa isang school principal, bagaman mayroong efforts ang mga paaralan para labanan ang bullying at mag-abot ng counseling, kakailanganin pa rin ang reinforcement ng values mula sa mga tahanan. It's all about education, educating the parents, educating the child, the community itself, about the effects of bullying itself. Talagang lahat ng bagay, mag-start dapat talaga sa bahay. Tatanong ko sa parents, when was the last time binuksan mo yung bag ng anak mo? When was the last time binuksan mo yung notebook? When was the last time na kinumusta mo
yung anak mo sa pag-aaral. Missing link talaga ang parents. Ang bullying, kahit kanino pwedeng mangyari, pero maaari itong matanggal sa mundo sa pamamagitan ng tamang paggabay at disiplina sa tahanan. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Ipinagdiriwang ngayong araw ang National Heroes Day para alalahanin ang mga bayaning nagbuwis na kanilang buhay at ipinaglaban ng Pilipinas. Para sa iyo kapatid, sino ang may tuturing mong bayani ng buhay mo? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre, pamilya ko. Unang-una yung asawa ko. Pangalawa yung mga anak ko. Sila ang bumubuhay sa akin. Sila yung pag-asa ng buhay ko. Asawa ko, siyempre. Sige po, bakit po asawa? Eh, siya yung nagbibigay sa akin ng lakas, ng pera, siyempre, para kumain tayo, di ba? Yun lang po. Thank you. Yung mister ko po. Bakit po mister niyo? Kasi mabait po siya, mabuting Kristiyano po siya. Ang may tuturing ko po na bayani ng buhay ko ay ang aking mga magulang dahil sila po ay nagsasakripisyo para sa aming pamilya. Ginagawa po nila yung lahat ng kanilang mga even sacrificing themselves para magkaroon ng maganda buhay yung kanilang mga anak. Siguro magulang ko. Bakit? Sila yung gumagabay sa akin. Then sila po yung parang kumbaga, whatever happens in my life, they are there. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Alam mga kapatid, ito talagang matatanggal ang umay natin, di ba? Dahil bigatin ang ating cast for today. Huling linggo na po kasi na kapatid serye at Dreamscape na series na High Street, kaya mas patindi rin ang patindi yung mga eksena natin. At para bigyan ng clue sa mga aabangan, makakasama natin sa studio ang ilan sa mga cast ng High Street, Tommy Alejandrino, Jella Atayde at Ralph De Leon! Mas fresh pa sa fresh etong tatlo na ito. Pero kanina umaga pa po sila with us dito sa Kapatid Network. Guys, first of all, congratulations, di ba? Dahil from senior high to high street, talagang kaabang-abang. At grabe yung mga edits nyo sa TikTok, yung mga eksena. Ano yung mga napanood nyo na naloka rin kayo nung nakita nyo? Siguro yung kay Kenji na naguhubad-hubad siya. Oh my God! Lumabas na. talaga ako doon. Wow, bakit? Pinagbabawalan mo ba? Ay, Cheers! Ay, ganun pala. Kulang pa nga yun eh. Maraming hindi na Kulang. So alam nyo na guys, alam nyo na mga TikToker kung paano mag-edit next. Kasi parang balita ko huling linggo pero sobrang dami pa magaganap. Oh yes, sobrang dami pa maaabangan dito. Actually, I was just telling these two boys na super favorite ko yung last week namin. Kasi dito makikita lahat ng nangyayari in each of our stories. Oh. So how were the filming conditions like or taping conditions like for you guys? Kasi syempre, lalo for you two, yung bond nyo had a first season, right? So, ang hirap ba magpagpag sa characters nyo? Siguro, sa totoo lang actually, mahirap kasi we've been doing this for a really long time. So the roles have been with us for a while. So kaya ito, nagpakulay na nga ako para ipagpag na talaga. Tapos na alam mo yung pala yun, napapansin ko ngayon mga aktor, biglang sudden, parang break up. Yeah! Makeover. Pero nagsabay yung breakup tsaka yung... Joke lang! Wait, wala na ba? Wala na talaga? Wait, umiiyak na. Hindi, okay lang. Wag dito. Wag balita dito. to. Not the proper forum. Ganun ba? Ano masasabi ni Jella tungkol dyan? I'm here for him. That's what I can say. Nag-break up si Sonia and Kenji. Pero Jella and Tommy, never. Your last heaviest scenes together, how were you two after? Oh, we actually had a really good, our last one, right? Yung You Visited Me. Wait lang, baka ma-spoil. No, that was already spoiled. Oh, yeah. Pero yung last breakup scene was that. Yeah. Yun yung, how were you two after? Umiiyak pa ba kayo? Tuloy-tuloy? I was super sentimental for that po. Napakita na po yun. Actually, yun po yung pinakita kanina. Yung may dala siyang bulaklak. Yes. That one was, I kept crying pa after kasi sabi ko, oh my God, magta-taping ako nang wala ka. Tapos Sonia and Kenji were like super close to our hearts na. So yeah. Grabe. And of course, ang heartthrob, di ba?
breakthrough heartthrob ng taong ito, di ba? Raph, how was it? It was very fun, very good experience na nabigyan ako ng gantong klaseng opportunity, lalo na to work with these caliber of actors and sila Cyril, sila Elijah din, you know, super grateful for all. Actually, syempre, yung mga nakikita ko favorable comments, di ba? Pero meron ka ba nakita na medyo nainis sa'yo? Madami po Marami talaga. rin! Lalo na nung naging red flag na si Doc Kevin. Oh! Doon nagsimula lahat ng hate, lahat ng bashing. Grabe rin, lahat red ng flag Roxy pala. fans na mamersonal na minsan. Pero, Talaga? Oh, it's okay. Na-brief All part ka of ba the show. doon? Nape-personaling ka? Na-brief naman. Oh, wow. It's very possible, pero alam na, it's part of the job. Oh, wow. But that only means he's effective. Oo. Na nakuha ko yung true. inis ng mga tao. So, Grabe. you know, Pero malayo it's naman in real life. Malayo naman. Oh! Green flag. Yeah, green flag. Oo. Green at white. Di ba? Yes. Peaceful. I love it. So what's gonna be next for the three of you? What can you share? You guys tell me. Kunin niyo ako. Joke. We're open for bookings. But of course, we do know, Tommy, di ba? Your theater career talaga, theatrical career is bonggang-bongga rin. I started there. So you wanna go back? I do want to go back. I do want to go back to doing theater again this year because I've been doing this again for a long time na showbiz and it's my first mainstream project. So parang to do theater again, masaya yan. Wow. Pero parang yung bigat ng tinatakel nyo rito, parang hindi rin, alam mo yun, ang galing lang kung paano nagawa ng Dreamscape, gawing mainstream siya. Pero it's not an easy feat to tackle, right? Breakups, di ba? And so much more really heavy, real issues. Yeah. Of course, parang may good news si Jella. Yes. So I did Bagman. I'm done taping. However, I don't know when it will come out yet. But yeah, that's one to watch out for. Though I'm so scared for it and sobrang kinakabahan because it's such a big, really big series. So I can't wait to watch it and see it. And also I have a dance reality series that I'm working on now. But it's gonna air by January pa. Wow! So, yeah. And yun kasi, di ba? Syempre, lingid sa kaalaman ng madami. Talagang dancer si Jella. Yes, sige nga pa. Baka mag-maybe this time ka. May oras pa raw. Charot. Gawa ganon. Pero ginawa nyo na, di ba? Yes. Sa cast. So, favorite ko yun. And Ralph? Ay, ginawa ni Kuya. Ikaw, Ralph. Ako po, yun nga, I'm waiting po to see what the future has in store, to be able to play more interesting characters kasi yun nga po, grabe po talaga yung switch from green flag to red flag ni Doc Kevin. So, you know, let's see what else is in store for me. And yun na nga, ikaw naman, what's your take on that? Na parang una pa lang talagang ang bigat na nung binigay sa'yo na karakter. Ako po, it's a good challenge for me kasi all I want to do is improve as an actor, syempre, na mapakita ko sa tao na kaya ko tong gawin and I'm here to stay. Wow. So, you know, meron ba kayong regalo sa isa't isa nung last taping day? May mga nanlibre pa ng pakain? Lagi naman tong nanlilibre. Yung inasal ba ni Arjo? I know naman. They have tried it though, yes. Once in taping. Pero hindi po sa last day. Sa last day po, pizza po. Wow! Parang talaga, like real Gen Zs. Yes. Wow! What won't you forget about the set? Oh, wow. A lot. Them, for sure. Yeah. Parang yung downtime po namin habang hindi kami nagtatape. Pag lahat kami nasa tent lang, lahat kami nasa room, tapos nagkikwentuhan lang. So it's gonna be, I'm gonna miss it a lot. Nakakatuwa pala yung sobrang close din talaga ng cast niyo. Super. Even our seniors po na Tita Angel, Kuya Kian, Ate Dims, they really bond with us and really try to get to know us and somehow also teach us stuff that they've learned through the years. And we super appreciate them for that. Yeah. And of course, please promote, guys, the final week of High Street. So yun guys, we're on our final last week and please watch. Abangan nyo kami, High Street. Yes, gabi-gabi. 9:30 p.m. sa TV5. Huwag yung papalampasin, madami pang abangan and lahat ng kwento matatapos na. Hope you like it. Oh, congratulations, guys! Talagang all good things must come to an end. Sadly. Ayan. But anyway, eto pa. Maraming salamat, guys. Papanoorin natin yan. Pero may iba pa tayo showbiz news. Hindi pa man nagsisimula, pero give na agad sa kanilang emotions ang cast sa grand launch na inaabangang kapatid Dreamscape serye na Lavender Fields. Narito pong report. Parang gusto mo siyang tadyakan. Ang puso mo, Inay Maria! Yan ang mainit na birada ni Maricel Soriano sa grand launch ng inaabangang Dreamscape serye sa TV5 na Lavender Fields. Ang tanong kasi sa cast led by Jody Santamaria, ano ang gagawin mo
kung may maskara o kaya ay plastic ang nasa harapan mo. Tapang yung babae. Gaya na lang ng premise ng Lavender Fields sa tumatalakay sa revenge at redemption. Natanong din ng cast kung maghihiganti nga rin ba sila sakaling hamakin sila. Sagot ng bidang si Jody, kabaliktaran daw ng kanyang karakter. Huwag kang lumevel sa kung nasaan sila. Always choose the higher road. Always choose to be the bigger person. Hindi naman nakaligtas sa presang budding couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez o Econin. Nagkalaglagan nga ng tanungin kung paano ilalarawan ni Janine ang kanyang puso ngayon kung isa itong bulaklak. Siguro sunflower. Why? Kasi nakakita na ng liwanag. Oh my God! Si Jericho naman, sinuklian ng kilig with more kilig. But on the personal side, all of these people that I work with love her. Oh my God, ulit! So, it just feels light. Woohoo! Kasama rin sa Lavender Fields ni Albert Martinez, Edu Manzano, Julina Magdangal, Diamond Star Maricel Soriano, at pagbibidahan ni Jody Santa Maria. Showing na ito sa Netflix sa August 30 at September 2 sa TV5. Tyrone's mistress. She's back. But now she seems prepared. Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Samantala, kapapasok lamang po na balita, 2 pang Mpox cases ang nakumpirma sa Metro Manila. Ang isa ay 37 years old na lalaki na nakaranas umano ng sintomas na rashes sa kanyang mukha, braso at binti noon pang August 20. Wala siyang alam na naging close contact na may sakit. August 22, dinala sa isang government hospital ang pasyente at nananatili raw siya doon hanggang ngayon. Samantala, ang isa pa ay 32 years old na lalaki rin na August 14 naman daw nagsimulang makakita ng rashes sa kanyang singit. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon na rin siya ng rashes sa ulo. Iisang sexual partner lang daw ang kanyang naging close contact. Abangan ang iba pang detalye sa balitang ito sa patuloy nating balitaan sa 1PH at 1 News. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.